Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Shout out dyan sa ating mga ka-TH sa buong sulok ng mundo, lalo na dyan sa the Middle East kung saan merong napakalaking kaguluhan at dito sa atin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta ang lahat? Ang ating topic ngayon, ang ating episode ay tungkol sa misteryo ng number 7 o itong parang number 7 na karakter sa treasure hunting na ginagamit na marker ng mga Hapon sa kanilang ibinaong treasures noong World War II. Well, para sa iba ito yung number 7 na sa kanilang pag-decode nito, number 7 ay isang angle ng direksyon. Katulad nito, ang tinuturo ay ang southwest, itong narito. Sundan lang yung mahaba-haba na parte ng 7 na linya at yun yung pinaka-pointer. Pwede rin na ganyan kasi may nakakuha rin sa ganyan na ang sinundan ay ang mahabang portion nito. So, southwest kung nakaharap ang 7. Pero kung nakatagilid, basihan na lang ang kompas. Pagbasihan kung anong direksyon na nasa kompas. Basta't ang sundan ay itong pinakamahabang linya. Okay, ngayon meron ding ibang kahulugan ito sa libro ni Chrysaitos, yung treasure hunter na English galing England na pumunta dito sa Pilipinas para mag-treasure hunt at fortunately ay nakakuha siya ng deposito sa loob ng bato. Kaya nakapublish siya ng isang libro na The Yamashita Dream Book. Dahil siya ay 10 taon na nag-treasure hunt sa Pilipinas at ito yung kanyang mga nasasalubong na mga marka sa bato. Okay, so ayon sa research ni Chrysaitos at sa research ko na rin, ang number 7 ay isang tribute number para sa 7 gods of fortune ng Japan. At alam nyo ba, ang 6 na gods diyan, ang karamihan ay galing ng India. Yan ay galing sa Buddhism na Diyos. Katulad ni Binsaitin, Bishamunten, Daikukotin, Hoti. Si Hoti ay galing China eh. Si Hoti ay yung Buddha na mataba na kalbo na maraming anak, malaki ang tiyan. Yun si Hoti. Galing China. Pero yung ibang binanggit ko lahat ay galing ng India. So, Fukuro Kujo, Jorojon or Jorojin. At ang tanging Japanese god ay si Ibiso. Si Ibiso ay magandang babae yan eh. Lumilitaw daw pag full moon at nagbibigay ng swerte. Kaya the 7 gods of fortune in Japanese mythology, ang number 7 ay tribute to the 7 gods of fortune. Kaya palaging nakadikit ang 7 sa iba't ibang kanji sign or sa ibang marker katulad nito, the 7X. So ayan, deposit down. Kung nakita nyo, ang mahabang linya ng 7 ay nakaturo pababa. So tama nga, 7X, deposit down, X is target, on target. Pero kapag naka-cross yan, hindi X, yan ay distansya. So pwedeng 10 metro, 10 yarda, 10 hakbang galing sa bato kung plus. Pero kung X, target na yan, dyan lang yan. So treasure down or deposit down. Okay, patuloy tayo. Ito naman, medyo delikado. Kapag 7, may katabi na 3 na may guhit sa itaas, treasure is poisonous. So kung makuha ang treasure dyan, ang 3 kasi yan ay open entrance. So kapag minarka ito sa entrance ng kuweba, ibig sabihin nasa loob ng kuweba. Or kung minarka ito sa malaking kahoy, ibig sabihin ay nasa baba lang ng kahoy ang entrance.
entrance to tunnel treasure or treasure tunnel. So may chemical, merong poison sa treasure kapag ito nasahin. Pero binanggit na may poison sa treasure, wag hawakan, wag dilaan, di ba? Kasi yung iba kinakagat ang gold eh. Wag niyong kagatin kasi merong halong poison, binuhusan ng poison bago ibaon. So yan yung 7-3, delikado siya. Okay, ito naman 7-3-3, doble na yung 3 oh. Ganun pa rin, mas marami na nga siyang boxes, hindi lang isa. Yung kanina ay pwedeng isang box lang yun. Ito dahil dinoble na yung 3-3, so akala natin 733 no? 733 lang yan. Ang 3-3 ay treasure code yan ng ano eh, ng open tunnel ang number 3. So hindi talaga siya ibig sabihin ay tatlo, kundi open tunnel. Ibig sabihin walang harang yung tunnel pero pwedeng tinabunan lang ng lupa para hindi makita ang entrance. So ganun pa rin. Poisonous chemicals meron ang treasure. So ano yun, delikado yun. Ito naman 7-0, 7 na may 0. Ang 7 gods of fortune pala ay Shitsi. Shitsi ay 7 yan eh. Fuko is gods. Jin, wag idugtong yung Jin is fortune. So Shitsi, Fuko, Jin, the 7 gods of fortune. Yan yung kahulugan ng 7 sa treasure hunting ng Japanese treasures. So ito naman 7-0 is in slope or cave. So pwedeng kung ang lugar ay slope, ang nilagyan ng marka na bato halimbawa ay nasa slope area, ibig sabihin nandyan lang sa may slope, malapit lang sa bato. Ito kapag 7KO under the rock na to eh. So pwedeng 7-0 ay pwedeng under din ito sa malaking bato. Or pwedeng sa loob siya ng cave kapag nasa foothill, kapag nasa paanan ng bundok, ay pwedeng may cave na sarado. Yun ang hanapin. Nasa loob ng cave ang 7-0. So ito tapos na tayo kanina ng 7x. Tapos na rin ito. So ito 7M. Ang M ay underwater yan eh. Dinagdagan ng 7. So treasure underwater. So ito kapag ganito, ang pointer nito ay ang 7 na. Sundan lang yung mahabang guhit ng 7. Yan na yan. South, ano to eh? Southwest. Southwest, nasa ano siya, 70 degrees. Papuntang west. Papuntang west to south. Pero kung south to west, 30 degrees. So masterin nyo lang ang paggamit ng compass. Nandiyan kasi sa compass. Ilagay nyo lang sa cross ng compass ang 7. Makukuha nyo na ang direksyon ito. So ito ay south west, 30 degrees kung papuntang mag-umpisa ka sa south, papuntang west, 30 degrees siya. Pero kung dito ka galing sa taas, galing ka ng west, 70 degrees papuntang south. So yun yung direksyon. Kung nasa tabing tubig, ay sundan ang direksyon ng 7. So yun yung kanyang talinghaga. 7K. Itong 7K nasa likod to ng bato eh, sa mga nakakuha. Kapag minarka ang 7K sa malaking bato, wala yan sa harapan. Di ba kung tingnan nyo sa Google, ang kahulugan niyan ay treasure under the big rock. Under the big rock nga, pero saan ba? Sa gilid, kaliwang gilid, harapan ba, likod? Well, sa nakakuha nito, nasa likod. 7K at 4K parehong nasa likod. So hindi na nila sinundan ang direksyon ng 7.
So iba-iba talaga ang paglagay ng hapon. Pwedeng tribute lang sa gods ang 7 sa 7K at walang direksyon na binigay ang 7. So ayan, so treasure at the back ang alam ko nito. Pero sa internet kung tingnan nyo ay treasure under the rock or under the big rock. So pareho lang yun pero hindi sinabi na likod, di ba? So ito may ito na yung sinabi kong 7KO. Ang 7KO at 7KD. 7KD, personal ko talaga yan na nakita yung recovered treasure sa 7KD. Nasa creek talaga siya. Ilang dipa ba yung creek? 3 dipa lang eh. Ibig sabihin, 6 meters lang galing doon sa malaking bato. Creek na. Pero totoong nasa gilid ng malaking bato ang 7KD. Ang 7KO ay under sa malaking bato to eh. Pero treasure in the creek ang nakalagay dito. Pero nakabaon yan under sa malaking bato. Pwedeng sa bato na minarkahan at pwede rin kung may bato sa harapan ng bato na may marka na 7KO ay may kaharap siyang another malaking bato. Pwedeng doon sa harapan na malaking bato. Wala sa bato na may 7KO. Ganon ka tricky ang hapon. Magbaon. Ito na, 7KD oh. Treasure under the rock. Totoo. Gilid lang yun eh. Pwedeng under din yun. Pero gilid yun sa nakita ko personally. 7KD i-upload ko kaya yon bukas para makita nyo mga ka-TH. Ang totoong 7KD hanapin ko yung video na yun at i-re-upload para makita nyo na meron talagang 7KD at gaano kalaki ang totoong 7KD na marka. Yung minarka sa bato, gaano ba siya kalaki? Meron kasi nagmamarka lang yan na ginamitan ng pako eh, manipis lang eh. Ang totoo, ang 7KD hindi manipis ang pagkamarka niyan. Makapal ang pagkamarka, kakasya yung ating mga daliri. So dito, ang kahulugan niya ay treasure under the rock. Pero sa experience ko, treasure beside the big rock. Nasa gilid lang. Hindi talaga siya under. So 7KD yan. Yan yung pinakamagandang marka na maraming nakakuha. Itong 7KD talaga. 7KD kahit saan kayo magtanong. Yung mga na-recovered na treasure ay 7KD ang marka. Alright, napakagandang to. Mga ka-TH. Treasure sign ng 7KD. 7KO at kahit KO. 4K at 7K, lahat ng mga yan ay treasure in the big rock. Kung saan mayroong malaking bato, nandyan lang, pwedeng sa gilid, sa harapan, sa likod o under sa kanya. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Sana meron kayong napulot na kunting kaalaman sa mga classic treasure symbols. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong na yan para lalago ang treasure hunting channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ng lahat.